Paano kung dahil sa sobrang pagmamahal mo, akuin mo ang kasalanang hindi mo naman ginawa? Paano kung handa kang isakripisyo ang iyong kalayaan para sa babaeng mahal mo? Ngunit sa huli ay matuklasan mo na puro kasinungalingan at pagtataksil lamang naman ang kapalit nito. At paano kung ang taong itinuring mong tunay na pamilya ay may iniwang lihim na tuluyang magpapabago sa iyong kapalaran? Ito ang kwento ni Irvin, isang lalaking isinugal ang lahat para sa pag-ibig, ngunit nakatagpo ng masakit na katotohanan at isang bagong pag-asa sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ako si Skylar at samahan ninyo ako sa kwento ni Irvin, isang kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil at ikalawang pagkakataon sa buhay. Nagkakilala sina Irvin at Pamela sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa isang supermarket. Isang gabi matapos ang trabaho, dumaan si Irvin sa paborito niyang grocery store upang bumili ng mga pagkaing madali niyang maluluto pagdating sa bahay. Tulad ng nakasanayan, mabilis ang kanyang lakad habang tinutungo ang section ng mga frozen at ready-to-cook na pagkain. Sa pagmamadali, hindi niya namalayang nabangga niya ang shopping cart ng isang babae. "Oh, pasensya na po," agad niyang sabi. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang magandang dalaga na nakangiti lamang. "Ayos lang," magiliw nitong sagot. Ngumiti rin si Irvin bago nagpatuloy sa pamimili. Samantala, nagtungo naman ang babae sa ibang bahagi ng supermarket. Akala ni Irvin ay doon na matatapos ang kanilang munting pagtatagpo. Ngunit pagdating niya sa checkout counter, may biglang tumama sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, nakita niyang muli ang parehong babae. Abalang-abala ito sa pagbabasa ng kung anuman sa kanyang cellphone, kaya hindi nito napansin na may tao na pala sa kanyang harapan. Napatawa si Irvin. "Nako, mukhang malalampasan mo na yata ang counter sa sobrang tutok mo sa cellphone." Namula naman ang babae. Pasensya na talaga," nahihiyang sabi nito. Nagtama ang kanilang mga mata at pareho silang napatawa. Sa pagkakataong yon, hindi maiwasang mapansin ni Irvin kung gaano kaganda ang dalaga. May kakaiba rito. May isang bagay na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Matapos magbayad, lumabas na siya ng supermarket at nagtungo sa kanyang sasakyan. Habang inilalagay niya ang mga pinamili sa trunk, nakita niyang palabas din ng tindahan ang babae. May dala itong mabigat na grocery bag. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito nang biglang mapunit ang bag. Kumalat sa semento ang lahat ng laman nito. Nahulog ang mga delata, gulay at iba pang pinamili. Hindi na nag-atubili si Irvin. Agad siyang tumakbo papunta rito. May dala siyang ekstrang eco bag sa kanyang sasakyan, kaya mabilis niya itong iniabot sa babae. "Hayaan mong tulungan kita," sabi ni Irvin. Magkasama nilang pinulot ang mga nagkalat na pagkain. Habang ginagawa yon, nagsimula silang magkwentuhan. Doon nila nalaman ang pangalan ng isa't isa. Ang babae ay si Pamela. Mula sa simpleng usapan ay nauwi yon sa mas mahaba pang kwentuhan. At mula sa gabing yon, nagsimula silang magkita ng mas madalas, hanggang sa tuluyan silang nagkaroon ng relasyon. Maganda si Pamela, matalino, masayahin, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay na umibig si Irvin. Hindi nagtagal, nagpa siya silang magpakasal. Simple lamang ang kanilang kasal. Dumalo ang ilang kaibigan ni Irvin, ilang katrabaho ni Pamela, at mga kamag-anak ng babae. Wala ng sariling pamilya si Irvin. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang at lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit maging ang kanyang lola ay pumanaw na rin kalaunan. Kaya ng araw na yon, ang pamilya ni Pamela ang nagsilbing pamilya rin niya. Masaya at maingay ang mga kamag-anak ng babae. Punong-puno ng tawanan ang buong selebrasyon. Ngunit may isang taong tila hindi gaanong masaya. Ang ina ni Pamela, si Aling Melinda. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, nilapitan niya si Irvin at isinama ito sa isang sulok. Mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng anak. "Irvin," mahina niyang sabi, "alagaan mo si Pamela.
Bantayan mo siya ng mabuti. Nagulat si Irvin. Bakit po? Napabuntong hininga ang matanda. Mana siya sa kanyang ama. Mahilig siyang gumala, makipagsaya, at sumama sa mga party. Minsan, hindi niya alam kung kailan dapat huminto. Nagtaka si Irvin sa narinig, ngunit hindi niya yun gaanong pinansin. Naniwala siyang mahal siya ng kanyang asawa. Bukod pa roon, gusto niya ang pagiging masayahin at palakaibigan ni Pamela. Para sa kanya, bahagi yon ng kagandahan ng babae. Lumipas ang 1 taon ng kanilang pagsasama. Isang gabi, maingat na binuksan ni Irvin ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pakiramdam niya ay panahon na upang bumuo sila ng sariling pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Pamela, hindi pa niya yun gusto. Gayunpaman, hindi niya pinahalata ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantala, masayang-masaya naman si Irvin. Lalong naging malapit ang kanyang relasyon sa kanyang biyenan. Madalas niya itong dalawin, tinutulungan sa mga gawaing bahay, pinagbubuhat ng mabibigat na gamit. At kung minsan ay magkasama silang umiinom ng kape habang nagkukwentuhan sa kusina. Ikinikwento ni Aling Melinda ang kanyang mga taon bilang guro. Mga estudyanteng naging matagumpay, mga batang minsang naging pasaway, ngunit kalaunan ay nagbago. At buong interes naman na nakikinig si Irvin. Sa piling ng matanda, pakiramdam ni Irvin ay muli siyang nagkaroon ng isang ina. Ngunit hindi yun gusto ni Pamela. Paminsan-minsan ay naiinis siya sa sobrang lapit ng kanyang asawa sa kanyang ina. Nakakatawa pa nga dahil siya mismo ay bihirang bumisita rito. Isang araw ay sinubukan ni Irvin na kausapin ng asawa. Pamela, matanda ng mama mo. Mahigit 60 anyos na siya. May arthritis at diabetes pa. Mahirap para sa kanyang mag-isa. Napakunot noo si Pamela. Diabetes? Kailan pa? Nagulat si Irvin. 3 buwan na, hindi mo ba naalala? Sinabi niya yun sa cellphone nung huling dalaw ko habang kausap ka niya. Saglit na natigilan si Pamela. Talaga? Siguro nakalimutan ko. Ang dami ko kasing problema sa trabaho. Parang sasabog na nga ang ulo ko sa dami ng iniisip. Napailing na lang si Irvin. Sa isip niya, sana ay mas naging mapagmalasakit ang kanyang asawa sa sariling ina. Dahil sa pag-aalala, minsan ay inaalok pa niya si Aling Melinda na tumira na lang sa kanila. Ngunit mariin itong tumatanggi. Nako, wag na, natatawang sabi nito. Hindi kami magkakasundo ni Pamela sa isang bahay. Bakit naman po? Nako, kilalang kilala ko ang anak ko, Irvin. Kapag kasama ko siya araw-araw, hindi ko mapigilang pagsabihan siya. At alam mo naman ang ugali niya. Pareho lang kaming maiinis sa isa't isa. Labis na nagtaka si Irvin. Sa kanyang paningin, napakabait at napakalambing ni Pamela. Parang isang anghel. Ngunit pinili niyang huwag nang makialam sa relasyon ng mag-ina. Hindi niya alam na balang araw ay mauunawaan niya rin ang ibig sabihin ng mga salita ng kanyang biyanan. At dumating nga ang araw na yon. Isang gabi pauwi sila mula sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Nagkataong nakainom ng kaunti si Irvin kaya si Pamela ang nagmamaneho. Tahimik silang bumabaybay sa kalsada. Ngunit maya-maya, napansin ni Irvin na pabilis na ng pabilis ang takbo ng sasakyan. Pamela, parang ang bilis yata natin, nag-aalalang sabi ni Irvin. Dahan-dahan lang. Tumawa lang ang babae. Relax ka lang. At habang nagsasalita, lumingon pa ito sa kanyang asawa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Irvin. May babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa kanilang harapan. Pamela, magpreno ka! Sigaw niya. Nagulat si Pamela. Sa sobrang takot at pagkalito, imbis na preno ang matapakan niya, ang selinyador ang kanyang naapakan. Sa isang iglap, bumangga ang sasakyan. Tumilapon sa gilid ng kalsada ang babaeng tumatawid. Nayanig ang buong sasakyan. Mabilis na tinulungan ni Irvin ang asawa na ihinto ang kotse. Nanginginig si Pamela habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Diyos ko, umiiyak niyang bulong. Napatay ko siya? Napatay ko siya? Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Irvin. Agad siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papunta sa biktima.
Nakahandusay ito sa gilid ng kalsada. Walang malay, ngunit buhay pa. Kaagad na inilabas ni Irvin ang kanyang cellphone. Tinawagan niyang ambulansya at pagkatapos ang mga pulis. Hindi niya alam na ang gabing yon ang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay mag-asawa. At magsisimula ang isang serye ng mga pangyayari na hindi niya kailanman inakalang haharapin niya. Nanginginig si Pamela habang nakayakap sa asawa sa gilid ng kalsada. Patuloy ang kanyang pag-iyak habang hinihintay nila ang pagdating ng ambulansya at ng mga pulis. Irvin, natatakot ako, hikbi niya. Makukulong ako. Ayoko makulong. Paano nangyari to? Mahigpit siyang niyakap ni Irvin. Tumigil ka muna sa pag-iyak. Ang mahalaga ngayon ay mabuhay ang babaeng nabangga natin. Hahanap tayo ng pinakamagagaling na abogado. Ngunit lalo lamang napahagulgol si Pamela. Irvin, pakinggan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Napatingin si Irvin sa kanya. Bakit? Isang lihim na matagal nang hinihintay ni Irvin ang lumabas mula sa mga labi ng kanyang asawa. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo. Ngayon ko sana sasabihin sa'yo, gusto kitang pasayahin ngayong gabi. Nablangko ang isip ni Irvin. Sa loob ng 1 taon ay hinihintay niya ang balitang yon. Ngunit kasabay ng magandang balita ay dumating ang isang napakalaking trahedya. Habang papalapit ang mga pulis at ambulansya, mabilis na nag-isip si Irvin. Alam niyang kapag napatunayang si Pamela ang nagmamaneho, maaari itong makulong. At kung buntis nga ito, ayaw niyang maranasan ng kanyang asawa ang ganitong paghihirap. Dahil sa sobrang pagmamahal, gumawa siya ng isang desisyon na tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Inako niya ang kasalanan. Hindi nagtagal ay inaresto si Irvin. Dahil nakainom siya ng gabing yon at kritikal ang kalagayan ng babaeng nabangga. Naging mabigat ang kanyang kaso. Hinatulan siya ng ilang taon na pagkakabilanggo. Sa araw ng paghatol, iisa lamang ang taong naroon upang siya ay suportahan. Si Aling Melinda. Tahimik itong umiiyak habang pinapakinggan ang desisyon ng hukuman. Ngunit si Pamela, hindi man lang ito nagpakita. Masakit man para kay Irvin, pinili niyang unawain ang asawa. Marahil iniisip niyang masyadong mabigat ang lahat para rito. Mabagal ang paglipas ng panahon sa loob ng kulungan. Bawat araw ay tila 1 taon. At ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga liham na natatanggap niya mula sa labas. Madalas sumulat si Pamela. Sa isa sa mga liham nito, sinabi niyang nabuhay ang babaeng nabangga. Ngunit habang buhay na itong may kapansanan. Nalungkot si Irvin. Dahil doon, naisip niya na malabong mapabilis ang kanyang paglaya. Gayunpaman, hindi yun ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Mas iniisip niya ang kanyang asawa at ang kanilang magiging anak. Paulit-ulit niyang tinatanong si Pamela sa kanyang mga sulat. Lalaki ba o babae ang anak natin? Kumusta naman ang pagbubuntis mo? Ngunit hindi sinasagot ni Pamela ang mga tanong na yon. Hanggang sa isang araw, dumating ang liham na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Pasensya ka na, Irvin. Nawala ang anak natin sa sinapupunan ko. Nakunan ako. Ayon kay Pamela, nakunan siya dahil sa sobrang stress at pag-aalala. Matagal nang nakatulala si Irvin matapos basahin ang sulat. Pakiramdam niya'y gumuho ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ngunit pinilit niyang bumangon. Pinilit niyang maniwala na may magandang kinabukasan pa rin silang mag-asawa. At kapag nakalaya siya, gagawin niya ang lahat upang tulungan ang babaeng naging biktima ng kanilang pagkakamali. Samantala, patuloy rin ang pagsusulat ni Aling Melinda. Kung may isang taong tunay na nagmalasakit kay Irvin sa mga panahong yon ay ang kanyang biyanan. Parang sariling anak ang turing nito sa kanya. Sa bawat liham ay lagi nitong tinatanong kung maayos ba ang kanyang kalagayan at lagi naman siyang sumasagot. Huwag niyo po akong alalahanin, Nay Melinda. Ayos lang po ako rito. Kayo po ang mag-ingat, bantayan niyo po ang diabetes ninyo. Baka ubus ng test strips ng glucometer na binili ko. Huwag po kayong magtitipid. Kahit nasa loob ng kulungan, iniisip pa rin niya ang kalusugan ng matanda.
Umaasa rin siyang sa kanyang pagkawala ay magiging mas malapit si Pamela sa kanyang ina. Ngunit makalipas ang halos 6 na buwan, isang liham ang dumating na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat. Mahal kong manugang, kung maaari lamang gugustuhin kong ikaw ang naging anak ko. Kasalanan mang sabihin ito, pero may mga pagkakataong ikinakahiya kong ako ang nagsilang kay Pamela. Napatigil si Irvin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nang magpakasal kayo, akala ko nagbago na siya. Akala ko ay tumino na. Pero nagkamali ako. Simula pa nung high school, mahilig na siyang makipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Ilang beses ko siyang pinagsasabihan ngunit hindi naman nakikinig. Kaya naging mahirap ang relasyon naming mag-ina. Pagkatapos ay dumating ka sa buhay niya at umasa ako na magbabago na siya. Ngunit nang makulong ka, mas lalo siyang naging walang kontrol. Iba't ibang lalaki ang pumapasok sa bahay niya. Ayaw ko nang manahimik tungkol dito. Pakiramdam ni Irvin, unti-unting sinasakal ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Ngunit hindi pa doon natatapos ang sakit. May isa pang lihim na ibinunyag si Aling Melinda. Irvin, may cancer ako. 2 buwan na ang nakalipas nang matuklasan ito ng mga doktor. Masyado itong agresibo at wala na silang magawa. 1 o 2 buwan na lamang ang natitira sa akin. Napaluha si Irvin. Hindi niya matanggap ang balita. Ang tanging taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang pinaka-ikinagulat ni Irvin ay ang huling sinabi sa bahagi ng liham. Irvin, may hihilingin ako sa iyo. Kapag nakalaya ka na, pumunta ka sa aking puntod at hukayin mo yon. Siguraduhin mong gagawin mo. Maiintindihan mo rin ang lahat pagdating ng panahon. Paulit-ulit na binasa ni Irvin ang sulat. Hindi niya maunawaan. Bakit niya huhukayin ang puntod ng kanyang biyanan? Ano ang ibig sabihin nito? Sa huli, inisip niyang marahil ay naapektuhan lamang ng sakit ang isip ng matanda. Ngunit hindi niya alam na ang liham na yon ang susi sa isang napakalaking lihim. Lumipas ang ilang buwan, isang araw ay ipinatawag si Irvin ng direktor ng kulungan. Nagulat siya sa balita na kanyang narinig. May mga bagong ebidensyang lumabas sa iyong kaso. Muling bubuksan ang investigasyon. Namilog ang mga mata ni Irvin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Doon niya nalaman na nagising na pala ang babaeng nabangga nila. Ang pangalan nito ay Nina at may mahalaga itong naaalala. Ayon kay Nina, ang nagmamaneho ng sasakyang nakabangga sa kanya ay isang babae, hindi lalaki. Hindi si Irvin. Hindi rin siya pumayag na may inosenteng tao na magdusa para sa kasalanang hindi naman nito ginawa. Dahil dito, ipinaglaban niya ang muling pagbubukas ng kaso. Lalong lumakas ang kanyang testimonya nang matagpuan ang isang lumang CCTV footage mula sa lugar ng aksidente. Hindi yun dating sinusuri dahil mismong si Irvin ang umamin sa krimen. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang lahat. Kitang-kita sa video na si Pamela ang nasa manibela. Nang iharap sa korte ang mga ebidensya, pilit na itinanggi ni Pamela ang lahat. Umiyak siya, nagsisigaw at sinubukang isisi ang lahat kay Irvin. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Tahimik lang na yumuko si Irvin. Masakit man, natanggap na niya ang katotohanan. Tulad ni Nina, naniniwala na rin siya ngayon na ang bawat tao ay dapat managot sa sarili nitong mga ginawa. Hindi nagtagal, tuluyan siyang napawalang sala. Nakalaya si Irvin at si Pamela naman ang nakulong. Pagbalik niya sa kanilang bahay, isa lamang ang nais niyang gawin. Burahin ang lahat ng alaala ng babae na minsan niyang minahal. Isa-isa niyang inalis ang mga gamit ni Pamela. Mga litrato, mga damit, mga regalo. Lahat. Ngunit habang ginagawa niya yon, may nakita siyang cellphone. Ang lumang cellphone ni Pamela. Binuksan niya ito. At habang sinusuri ang laman, may nabasa siyang mga mensahe. Mga mensaheng ipinadala ng kanyang asawa.
sa isang taong hindi niya inaasahang makakasangkot. Isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. At nang mabasa niya ang laman ng kanilang pag-uusap, parang muli na namang gumuho ang kanyang mundo. Sapagkat doon niya natuklasan na ang pagtataksil ni Pamela ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. At ang lihim na yon ay magsisimula pa lamang mabunyag. Habang sinusuri ni Irvin ang laman ng cellphone ni Pamela, lalo lamang siyang napuno ng galit at pagkadismaya. Isa sa mga mensahe ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nilalaman nito. Kailangan ko ng doktor na mapagkakatiwalaan. Yung kayang gumawa ng opisyal na medical certificate ng miscarriage. Kailangan kong ipakita yun kay Irvin. Mabilis na sumagot ang kaibigan nito at nagbigay ng ilang contact number. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Irvin. Ibig sabihin, hindi lang siya niloko ni Pamela sa kanilang pagsasama. Nagsinungaling din ito tungkol sa pagbubuntis. At marahil ay wala talagang batang ipinagbubuntis noon. Muli niyang naalala ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ang mga taon na ginugol niya sa kulungan, ang pangarap niyang magkaroon ng anak, at ang pagmamahal na buong puso niyang ibinigay. Lahat pala ay itinayo sa kasinungalingan. Ngunit habang nakaupo siya sa katahimikan ng bahay, may isa pang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Ang huling kahilingan ni Aling Melinda. Ang utos nito na hukayin ang kanyang puntod. Matapos ang ilang oras na pag-iisip, nagpa siya si Irvin na sundan ang bilin ng kanyang biyanan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa sementeryo. Pagdating niya ron, sinalubong siya ng matandang tagapagbantay. Nakilala agad siya nito. Ikaw si Irvin, hindi ba? Opo. Napangiti ang matanda. Matagal kang hinintay ni Aling Melinda. Nagulat si Irvin. Habang naglalakad sila papunta sa puntod, nagsimulang magkwento ang matanda. Napakabuting tao ni Aling Melinda. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Yung asawa niya ay babaero at pasaway. Mabuti na lang at maagang nawala. Pero mas masakit para sa kanya ang ugali ng sariling anak. Halos hindi siya dalawin ni Pamela. Tahimik lang na nakinig si Irvin. Pagkatapos ay may sinabi ang matanda na lalong nagpalito sa kanya. Bago siya namatay, may ipinahabilin siya sa akin. Ano po yun? Tanong ni Irvin. May ipinabaon siyang isang bagay sa kanyang puntod at para raw yun sa kanyang manugang. Napatigil si Irvin. Ano po yun? Napangiti lamang ang matanda. Makikita mo rin. Maya-maya'y nakarating sila sa puntod ni Aling Melinda. Malinis yon. May mga bagong tanim na bulaklak. Halatang inaalagaan ng tagapagbantay. Kahit minsan hindi dumalaw rito yung anak niya. Malungkot na sabi nito. Pagkatapos ay inabot niya kay Irvin ang isang maliit na pala. Dito ka maghukay. Nagulat si Irvin. Talaga pong maghuhukay ako? Oo. Magbabantay ako. Nag-alinlangan man, sinunod niya ang bilin. Ilang minuto lamang ang lumipas nang may matigas na bagay na natamaan ang kanyang pala. Napaluhod siya. Maingat niyang hinukay ang lupa. At maya-maya'y lumitaw ang isang maliit na bakal na kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niya itong binuksan. At halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Punong-puno yon ng mga sinaunang alahas. Mga kwintas, singsing, polseras, at mga mamahaling batong kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. May kasama ring sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan yon. Mahal kong Irvin, ang mga alahas na ito ay minana pa ng aming pamilya sa maraming salinlahi. Ayokong mapunta ang mga ito kay Pamela. Kilala ko ang anak ko. Uubusin lamang niya ang lahat. Para sa akin, ikaw ang naging tunay kong anak. At alam kong gagamitin mo ito ng tama. Napaluha si Irvin. Kahit wala na ang matanda, patuloy pa rin itong nagmamalasakit sa kanya. Napatingin siya sa tagapagbantay. Alam niyo po ba ang laman nito? Tumango ito. Oo. Pero bakit hindi niyo po kinuha? Napatawa ang matanda. Dahil may dangal pa naman ako. At may iniwan din naman siya para sa akin. Hindi na maghihirap ang mga apo ko habang buhay.
Matagal na nagdasal si Irvin sa harap ng puntod. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. At sa pagkakataong yon, alam niya na kung ano ang gagawin. Ang una niyang naisip ay si Nina, ang babaeng nabangga dahil sa pagkakamali nila. Kailangan nito ng mahabang rehabilitation. Mahalang gamutan, kaya nagbenta siya ng ilan sa mga alahas. At lihim na ipinadala kay Nina ang perang kailangan nito. Ngunit kalaunan, nalaman din ng babae kung sino ang tumulong sa kanya. Tinawagan siya nito. Salamat, Irvin. Hindi mo kailangan gawin yon. Kasalanan ko rin ang nangyari. Sagot niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nagdurusa ngayon. Madalas silang magkausap pagkatapos nun. Hanggang sa lumalim ang kanilang pagkakaibigan. At makalipas ang 6 na buwan ay muli silang nagkita. Ngunit sa pagkakataong yon, ibang-iba na si Nina. Naglalakad na siya ng walang tungkod. Wala na ring lungkot sa kanyang mga mata. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. At hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Samantala, tuluyan ang hiniwalayan ni Irvin si Pamela. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng mana upang makapagtayo ng sarili niyang negosyo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging payapa ang kanyang buhay. Isang araw, may sinabi si Nina na ikinagulat niya. Irvin, ano yun? Sa tingin ko, dapat mo nang tulungan si Pamela na makalaya ng mas maaga. Napatingin siya rito. Bakit? Nagbago ng buhay natin, masaya na tayo, at wala nang maibabalik ang galit. Hindi makapaniwala si Irvin. Napakabait talaga ng babaeng ito. Kahit siya ang biktima, marunong pa rin itong magpatawad. Dahil dito, kumuha siya ng mahusay na abogado. At hindi nagtagal ay nakalaya rin si Pamela. Ngunit hindi na nila muling binalikan ang isa't isa. Pareho nilang piniling magpatuloy sa magkaibang landas. Bilang huling tulong, nagpadala si Irvin ng malaking halaga ng pera sa dating asawa. Sapat na yon upang mamuhay ng maayos sa loob ng maraming taon kung gagamitin lamang ng tama. Ngunit tulad ng sinabi noon ni Aling Melinda, hindi marunong humawak ng biyaya si Pamela. Lumipas ang mga taon, isang hapon, naglalakad sina Irvin at Nina sa isang parke. Kasama nila ang kanilang 2 buwang gulang na anak na lalaki. Masaya silang mag-anak, payapa, buo. Habang naglalakad, may babaeng gusgusin ang nakasalubong nila. Halatang lasing, magulong buhok, marumi ang damit, at halos hindi na makilala. Bigla itong huminto. At ikaw? Mapait nitong sabi. Masaya ka na ba ngayon? Napalingon si Irvin. At doon niya nakilala ang babae. Si Pamela. Halos wala na ang dating magandang mukha nito. Wala na ang dating kumpiyansa. Tanging lungkot at pagsisisi na lamang ang natitira. Umupo ito sa isang bangko at nagsimulang umiyak. Nawala raw ang lahat ng perang ibinigay ni Irvin. Iniwan siya ng mga taong dati niyang kasama. Wala nang gustong tumulong sa kanya. Wala nang gustong lumapit sa kanya. Sinubukan pa niyang yakapin si Irvin, ngunit marahan siyang umiwas. Hindi dahil galit siya, kundi dahil tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Tunulungan niya itong maupo ng maayos sa bangko at pagkatapos bumalik siya kina Nina at sa kanilang anak, sa kanyang tunay na pamilya. Habang papalayo si Irvin, hindi na siya lumingon pa. Sapagkat alam niyang bawat tao ay may sariling landas na pinipili. At si Pamela, siya mismo ang pumili ng kanyang kapalaran. Samantalang si Irvin ay natutong bumangon muli sa sakit, pagpapatawad at muling nagmahal. At doon nagsimula ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Minsan hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang katapatan. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin muli. Ngunit kahit gaano kasakit ang pagtataksil, may paraan pa ring bumangon at magsimulang muli. Ang tunay na kaligayahan ay dumarating sa mga taong marunong magpatawad, ngunit hindi nakakalimutang pahalagahan ang kanilang sariling dangal at halaga. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.